Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng shortwave frequencies ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano, pansamantalang humahalili po kay Ven Blones. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo, showbiz at sports. Kami inyo pong napakikinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies na 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Una sa ating mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat isulong ang integridad sa gobyerno para labanan ang korupsyon. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa panguna nito sa pagbubukas ng ikalimang State Conference ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC Implementation and Review sa Malacanang nitong Martes. Ayon sa Pangulo, bukod sa batas at mga regulasyon, dapat isinasabuhay rin ng mga manggagawa sa pamahalaan ang integridad sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Integrity that is rooted in katapatan, malasakit, pakikipagkapwa, and bayanihan. These need to be reinforced and sustained. This is the kind of transformation that we envision, which guides not only our systems of governance, but our behaviors as citizens of this bagong Pilipinas. Samantala, kasabay nito, inahayag din ni Pangulong Marcos ang pakikisa ng Pilipinas sa United Nations laban sa korupsyon. Ayon sa Pangulo, mananatiling proactive member ang Pilipinas sa global community para sa hangaring ito. With the provisions of the UNCAC, we continue to collaborate on the international front, emphasizing the importance of global partnerships in combating corruption. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health o DOH na ikampanya ang mas masustansyang pagkain para labanan ang malnutrisyon. Sa pulong ng Pangulo sa mga opisyal ng DOH at iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan, pinag-usapan ang mga estratehiya, inisyatibo, hamon at mga paraan para maipatupad ang First 1,000 Day o F1KD program ng Health Department. Nais ni Pangulong Marcos na maipagbigay alam sa mga Pilipino ang mas masustansyang pagkain. Kaya naman sinabi ng Pangulo na kailangan dito ang pinagsama-samang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nais din ni Pangulong Marcos na pagtuunan ng DOH ang 34 na Philippine Plan for Action for Nutrition Priority Areas para maabatan ang mataas na kaso ng stunting o pagkabansot at malnutrisyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Binigyang diin ng Malacanang na walang kinalaman ng Office of the President sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, inihain ang reklamo ng ilang pribadong individual kaya malinaw na independent initiative ito. Binigyan diin din ni Executive Secretary Bersamin na malinaw ang pahayag ni Pangulong Marcos na hindi niya sinusuportahan ang anumang panawagan ng impeachment laban kay VP Sara. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya matutulungan ang mga Pilipinong nagsusulong ng impeachment laban kay Duterte. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, mababang kapulungan ng Kongreso sinabing iginagalang ang apela ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungkol sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit Young Guns Bloc iginiit na mandato ng Kamara na aksyonan ang ihahaing reklamo at kailangan itong ipatupad salig sa saligang batas. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalita mula Kamara de Representantes si Kathleen Forbes. Ginagalang ng Kamara ang apela ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mambabatas na wag nang mag-initiate o manguna sa paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ngunit binigyan din ng Young Guns Bloc na kailangan ipatupad ng kapulungan ang mandato dito na aksyonan ang anumang reklamo na ihahain salig sa nakasaad sa saligang batas. Ayon kay Taguig Representative Pami Zamora, nirerespeto ng mga mambabatas ng Kamara ang opinyon ng Presidente. Gayunman, hindi anya nila pwede pigilan ang ordinaryong mamamayan kung nanaisin nila na maghain ng impeachment complaint. 4:30 p.m. nitong December 2, tinanggap ng House Secretary General ang impeachment complaint na inihain ng Tindig Pilipinas, Magdalo, Mamamayang Liberal at civil society groups laban sa bise. Sabi naman ni Llano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang panawagan ni PBBM ay isang apil at hindi kautusan dahil iginagalang naman niya ang independence ng legislatura. Ganito rin ang pananaw ni One Rider Party List Representative Rose Gutierrez. Sabi pa niya na constitutional mandate ng Kongreso na dinggin ang reklamo, depende naman sa merito nito. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mula sa House of Representatives, balik naman tayo sa Senado. Sinangayunan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang panawagan ni Senate President Chis Escudero na hindi dapat magkomento sa publiko ang mga senador kaugnay ng inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tolentino, bilang chairperson ng Senate Committee on Rules, hindi dapat magkomento ang sino mang miyembro ng Senado dahil sakali anyang makarating ang kaso sa mataas na kapulungan ay silang mga senador ang magsisilbing impeachment judge. Gate ng senador, ethical lamang at alinsunod sa rules ang hindi pagkokomento ng mga senador. Gayaan niya ito ng hindi pwedeng hingan ng komento ang mga Regional Trial Court o RTC judge kaugnay ng anumang kasong nakabinbin sa kanila. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ayaw na munang isipin ni Senador J.V. Ejercito ang mga political issue sa bansa at sa halip ay mas nais niyang pagtuunan na muna ng pansin ang kanilang trabaho bilang mga mambabatas. Ito ang pahayag ng senador sa gitna ng inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ejercito, hihintay na lamang nila sa Senado kung ano ang kahihinatnan ng impeachment complaint na ito sa Kamara. Pero kung may solusyon pa anya para matigil ang political bickerings ay sana magawa pa ito lalo't hindi anya nakatutulong sa bansa ang political instability. Para sa mambabatas, hindi nagbibigay ng magandang imahe para sa Pilipinas ang ganitong tensyong politikal. Hindi naman tiyak ni Ejercito kung may sapat pang panahon ang Kongreso para sa impeachment lalo't magkakaroon sila ng Christmas break simula December 21 at sa Enero 13 o sa January 13 na ang balik ng kanilang sesyon. Matapos naman ito ay hanggang Pebrero lamang ang kanilang magiging sesyon dahil bibigyang daan naman ang 2025 elections.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na nananatili ang kanilang katapatan sa saligang batas. Ito ang inihayag ni Armed Forces of the Philippines o AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida kasunod ng courtesy call ng 17 general at senior flag officers ng AFP kay Speaker Martin Romualdez. Sa naturang pulong, muling tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez sa ating kasandulahan ang commitment ng Kamara na isulong ang dagdag na 350 pesos daily subsistence allowance. Bukod dito, makakaasa din anya ng suporta ang AFP mula sa Kamara para sa modernisasyon ng Sandatahang Lakas upang maprotektahan ang ating bansa. Nagpasalamat naman ang mga general sa liderato ng Kamara para sila ay paglaanan ng oras at harapin, gayon din sa pangako na maibigay ang dagdag na subsistence allowance. Kasama rin sa inilatag ng AFP sa mga mambabatas ang operational priorities ng AFP kasama ang disaster response, counter-insurgency operations at implementasyon ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP para tulungan ang mga dating rebelde sa pagbabalik sa lipunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inihayag ng Philippine Navy ang plano nitong dagdagan pa ang kanilang mga asset na may kakayahang palakasin ang kanilang anti-submarine capabilities. Ito ang inihayag ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, matapos mamataan ng isang Russian submarine sa Cape Calavite sa Occidental Mindoro nito lamang November 28. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Trinidad na nakapagsumite na sila ng proposal para sa pagbili ng 2 pang karagdagang corvette o di kaya'y frigate. Binigyan din pa ni Trinidad na malaki ang pangangailangan para sa karagdagang naval assets ng Pilipinas upang lalo pang mapalakas nito ang seguridad mula sa panlabas na banta. We have modest capabilities to detect underwater threats. Yes, that need has been noticed by the Philippine Navy years ago. That's why in our Rehorizon 3 that already includes more corvettes, more ships, and other anti-submarine warfare capabilities. Si Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Sa kasalukuyan, mayroong 2 missile frigates ang Pilipinas. Ito ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna na may kakayahan din sa anti-submarine warfare. Habang may 2 guided missile corvettes at 6 na offshore patrol vessels ang kasalukuyang binubuo sa South Korea at 2 pang landing docks naman ang binubuo sa Indonesia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bilang ng mga residenteng apektado ng malalakas na ulang dala ng shear line na dagdagan pa. Papaabot ng tulong tuloy-tuloy ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nadagdagan pa ang bilang ng mga residenteng apektado ng mga malakas na pag-ulan at bahang dulot ng shear line. Sa pinakuling tala ng Department of Social Welfare and Development as of December 3 ay umakyat pa sa higit 13,000 pamilya o katumbas na ng 55,000 individual ang apektado ng naturang mga pag-ulan sa Bicol Region, Western at Central Visayas. Kaugnay niyan ay umakyat na rin sa 400 pamilya o nasa 1,000 individual ang nananatili sa 31 itinalagang evacuation centers. Bukod pa yan sa nasa 26 na pamilya na pansamantalang nakikitira muna sa kanilang kaanak. Kaugnay nito, tuloy-tuloy naman ang buhos ng tulong ng DSWD, katuwa ang mga lokal na pamahalaan at NGO sa mga apektadong residente. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Kaugnay pa rin sa Shearline, Office of Civil Defense o OCD, nanawagan sa publiko na huwag ipagsawalang bahala ang mga ulang dala ng nasabing weather disturbance. Mula sa OCD, nagbabalita si J. Mark Dagala. Nanawagan ng Office of Civil Defense sa publiko na huwag ipagsawalang bahala ang mga banta at panganib na dulot ng Shearline. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, dapat makinig ang lahat sa mga babala buhat sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Pag-asa, Mines and Geosciences Bureau at NDRRMC OCD. Binigyan din pa ni Nepomuceno na nakasalalay sa pakikiisa ng publiko, gayon din ang pagiging laging alerto ang kaligtasan ng mga ito. Ang Shearline ay bunga ng pagsasalubong ng malamig na hangin mula sa hilagang silangan na kilala bilang Northeast Monsoon o hanging amihan, gayon din ng Easterlies, ang mainit na hangin mula naman sa karagatang Pasipiko. Nabubuo ang maraming ulap dahil dito na siyang nagdudulot naman ng malakas na pag-ulan, gayon din ng thunderstorms na nagre-resulta sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sinisiyasat na ngayon ng Bureau of Immigration o BI ang posibleng pagsasampa ng kaso laban kay dating presidential spokesperson Secretary Harry Roque dahil sa umano'y iligal na paraan ng paglabas nito ng bansa. Ito'y matapos aminin ni Roque na siya ay nakaalis na ng Pilipinas kasabay ng kanyang panunumpa sa Philippine Embassy sa United Arab Emirates para sa isinumite na counter affidavit sa kasong nagdadawit sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, iligal na lumabas ng bansa si Roque lalo't wala itong record na dumaan sa immigration. Posibleng gumamit ng mga peking immigration clearances ang dating kalihim upang tanggapin sa bansang pinuntahan. Dahil dito, isa sa tinitingnan na ng Immigration Bureau ay ang kasong falsification of public documents, lalo na't nasa listahan si Roque ng lookout bulletin at kilala rin siyang tao kaya imposibleng makalusot ito sa entry at exit points na bantay sarado maging ng mga CCTV. Base sa record ng BI, naitala ang huling biyahe ni Roque noong Hulyo ng kasalukuyang taon matapos siyang umuwi ng Pilipinas mula sa Los Angeles. Sa isang Zoom conference, inamin ng dating kalihim na siya ay nasa ibang bansa kasunod ng paghahain ng counter affidavit sa reklamong qualified human trafficking na isinampa sa kanya dahil sa pagkakadawit sa Lucky South 99, ang POGO na sinalakay dahil sa pag-ooperate ng iligal. Sa ngayon, makikipag-ugnayan ang BI sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi kung saan ito sinasabing nanumpa para sa inihaing kontra sa laysay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Pamahalaan nasihan sa kinalabasan ng roadshow demonstration ng Commission on Elections para sa gagamiting automated vote counting machine sa 2025 midterm elections. Para sa kabang ulat, nagbabalita si Raquel Bayan. Ikinalugod ng Commission on Elections ang naging impresyon ng publiko sa isinagawa nilang roadshow demonstration sa iba't ibang bahagi ng bansa upang maipakita sa publiko ang mga gagamiting automated vote counting machines para sa 2025 elections. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na natuwa ang mga botante na nakibahagi sa roadshow na sabay-sabay umarangkada sa iba't ibang panig ng bansa. Nakitaan niya ng publiko kung gaano kadali at transparent ang paggamit ng ACMs ng mirror system at nawalaan niya ang duda ng mga ito sa pagbasa ng makina sa kanilang mga boto. Kung matatandaan, una na ring sinabi ng COMELEC na nakumpleto na ng mirror system ang delivery ng higit 110,000 na ACM sa Pilipinas, isang buwan na mas maaga kumpara sa itinakdang schedule. Kababayan na nakasupok dahil sila po ang sinasabi po nila madali, transparent, nakikita po nila mismo yung balota nila, walang pagdududa na pinasa at binilang ang kanilang boto. At higit pa po dito, natuwa po sila dahil doon sa malaking screen ng makina, nakita po mismo nila sa kanilang sarili yung kanilang balota, yung kanilang boto at nasiguro nila wala na pong pag-aalinlangan na talagang ang kanilang boto ay nabilang po ng tama. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinagtibay ng House Committee on Local Government ang substitute bill na layong gawing 6 na taon ang termino ng barangay at sangguniang kabataan o SK officials mula sa kasalukuyang 3. Sakaling may batas, magsisimula ang 6-year term kasunod ng isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections sa 2029. Hanggang 2 magkasunod na termino maaaring magsilbi ang makahalal na barangay officials habang hindi naman hihigit sa 1 termino ang para sa mga opisyal ng SK. Magsisimula ang term of office ng mga mahahalal na BSK officials tanghali ng ika-13 ng Hunyo kasunod ng kanilang eleksyon. Ang mga kasalukuyan ng mga opisyal ng BSK ay mananatili sa kanilang posisyon hanggang sa makapaghalal ng bagong mga opisyal sa 2029 maliban na lamang kung sila ay maaalis o masuspinde ng mas maaga. Maaari pa ring tumakbo sa May 2029 elections ang mga nanalo na nitong October 2023. Ngunit ang mga barangay elective official na nasa kanila ng ikalawa o ikatlong sunod na termino ay hindi na maaaring tumakbo para sa re-election sa May 2029. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nilinaw ng Korte Suprema na pinapayagang gamitin bilang ebidensya sa korte ang mga online chat log at video. Sa desisyon ng kataas-taasang hukuman, pinagtibay nito ang hatol ng Regional Trial Court na guilty laban kay Yul Vincent Rodriguez na inireklamo dahil sa qualified trafficking. Sinabi ni 2nd Division Associate Justice Mario Lopez, pinapayagan sa ilalim ng Data Privacy Act ang pagproseso ng mga sensitibo at personal na impormasyon kung ito ay makatutulong para matukoy ang criminal liability ng isang iniimbestigahang akusado. May protection din daw ng batas ang karapatan at interest ng mga nagrereklamo habang dinidinig ng korte ang kaso. Sinabi pa ni Justice Lopez, walang nalabag sa right of privacy si Rodriguez dahil ginamit bilang ebidensya ang mga video at kopya ng kanyang mga chat para patunayang ang pambubugaw niya sa mga menor de edad. Una nang hinatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakulong ng Regional Trial Court si Rodriguez bukod pa sa ipinataw na multang 2 milyong piso, hatol na kalaunay pinagtibay ng Court of Appeals. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, puntahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating unang ulat mula probinsya, seminar kaugnay sa Magna Carta for Women ginawa ng Municipal Social Welfare and Development Office sa Urbistondo, Pangasinan para sa mga 4-piece parent leader. Ang kabuang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Ginawaan sa sakaya seminar ni Pakar at Magna Carta for Women tanarom nin katakatunlay jad bali no Urbistondo jadluyag na Pangasinan. Sa aktibidad, ya inisyatibo na Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO na Bitnambaloy at ginawa ang pinaaruman so kaantaan na ari BPE at panangilaban na ari karapatadda. Kaibad sa rin ng tungtungan at science seminar sa Magna Carta for Women tan situational updates at ari kaso ni Pakar at violence against women and their children of AUC. Ayaw at inunlaan na ari 4-piece parent leaders sa Urbistondo yamaanos yan ang dengal at si Karadi Urbistondo Councilor Attorney Alexis de la Vega tan Police Staff Sergeant Marilu Gonzales na Urbistondo Police Station. Limamot at seminar si Urbistondo Mayor Modesto Peranya yan ang pasabi mensahe
to at sare akisakay adabitlan aktibidad. Malalapod Radyo Pilipinas na hupan, siya si Roald de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ruel. Samantala mula Pangasinan, baling naman tayo sa Cordillera. Mahigit 100,000 magsasaka sa Cordillera makatatanggap ng Rice Farmers Financial Assistance ngayong buwan ayon sa Department of Agriculture. Para sa detalye ng balita, may report si Donna Cawisbalyo ng Radyo Pilipinas, Pontoc. Nasurok may sagasot tribo nga manalo ni tipagay dito'y rehiyon Cordillera. Ti makaawat iti Rice Farmers Financial Assistance wenno RFFA itaabulan ti Disyembre. Daytoy ketsigon iti Department of Agriculture Regional Field Office iti rehiyon Cordillera. Sigon ken ni Rice Competitiveness Enhancement Fund wenno RCEF Focal Person Edwin Joseph Franco iti DA car tunggal rice farmer beneficiary ket ag-awat to iti 7,000 piso manipod iti RIFFA ti RCEF. Inayon ni Franco akaraman nga ag-awat iti nasao nga ayuda dagiti beneficiaryo ti RCEF RFFA iti 2023 ken 2024 ken rumbeng arehistado dagitoy iti Registry System for Basic Sector in Agriculture. Maipalagip kunana nga tisig nga awatan dagiti manalo ni tipagay nga RFFA ket 5,000 piso. Itaatawan ket nanayunan iti 2,000 piso. Gapu daytoy ti panagnato ti koleksyon iti taripa ti imported abagas kastamet ti pannakadalos ti listaan dagiti beneficiaryo. Narpos na Bontok, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Donna. Samantala mula Cordillera, baba naman tayo sa Timog Katagalugan. Gatas na napoproduce sa Southern Luzon umabot na ng 4.5 milyong litro. Para sa kabuuan ng balita, narito si Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas, Lucena. Umaabot na sa 4.5 million liters ang gatas na napoproduce ng dairy farm sa Southern Tagalog as of October 31, 2024 ayon kay Mr. Dan Panganiban, Food Technologist 3, OIC Department Manager, NDA Southern Luzon. Sa episode ng Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas Lucena kahapon ng umaga, ibinahagi ni Ginoong Panganiban na batay sa national average, ang napoproduce ng mga baka ngayon ay 9 hanggang 10 litro kada araw kada lactation cycle. Ngunit sa Southern Tagalog, mayroong dairy farms na matataas ang produksyon kung saan may umaabot pa ng 15 litro at sumusobra pa ng 20 litro per day dahilan sa good performing animals. Upang makapag-produce ng maraming gatas sa mga gatasang hayop, kinakailangan anya ang sapat na nutrisyon para sa mga ito ayon kay Panganiban. Sa pangkaraniwang araw anya, dapat nakakakain ng mga alagang baka ng at least 40 hanggang 50 kilos ng fresh grass at mayroon ding concentrates at iba pang nutrisyon upang masustentuhan nito ang malusog na produksyon ng gatas. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Joshua. Mula Calabarzon, lipat naman tayo sa Mimaropa Region. Mahigit 1,000 solar home panels na ipagkaloob ng lokal na pamahalaan ng Palawan para sa mga residente ng malalayong lugar sa lalawigan. Para sa kabuang detalye, narito si Lizelle Pilapil ng Radyo Pilipinas, Palawan. Kano lamang ay kapantaw ang gobyerno ang probinsya nga ag-abot sa karibo ig 176 nga individual solar home panel system o SHS nga parte andang Energy Development Program. Gikan ang pundo sa alo 6.5 kamilyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, ig-ag panguna ra sa pagpantaw ang unit ang opisina ang Provincial Engineering. Sigon kay Engineer Rick Rodriguez ang PEO, 540 individual
individual SHS ang akapantaw sa munisipyo ang Taytay dading Nobyembre 27 hanggang 29 ng dagon nga dia. Kung adin ang aga-erestar sa mararayong baryo ang Bantulan, Banbanan, Pangkol, Igpalariken ang naging benepisyaryo dia. Pero digi, 636 individual SHS da ang igpantaw sa ibang munisipyo sa Timog ang Palawan, katabid ang Quezon, Rizal, Sofronio, Ignara. Aling digi sa Radyo Pilipinas Palawan, ja si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Lizelle. Samantala mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Siyam na raang mga residente sa bayan ng Katarman na kinabang sa 3rd Digital Barangay and Diagnostic Services. Mula Radyo Pilipinas Kalbayog, narito ang ulat ni Suzette Pretencio. Nakagbenepisyo ang maabot 900 nga mga residente sa munisipyo sa Katarman sa probinsya sa Northern Samar sa ikatulong nga Digital Barangay and Diagnostic Services nga inisyatiba ni Northern Samar 2nd District Representative Harris Christopher Ongchuan na ipadangat ang serbisyo panlawas sa mga komunidad nga kundiin may adasan mga masunod nga libre nga serbisyo. Kompleto nga blood work, FBS, urinalysis, uric acid, lipid profile o cholesterol, hemoglobin, vital signs, ECG, X-ray ngan ultrasound, konsultasyon sa doktor, bitamina ngan usa ka bulan nga supplies and maintenance nga bulong. Igindumara ang nasabing nga medical mission sa sulod sa 3 ka adlaw sa 3 nga barangay sa Barangay Bangkerohan nga igindumara sa Nobyembre 28, Barangay Old Rizal sa Nobyembre 29, ngan sa Barangay Baybay sa Disyembre 1. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Suzette. Mula Visayas, libad naman tayo sa Mindanao. Kick-off ng Automated Counting Machine Roadshow sa Surigao del Sur naging matagumpay ayon sa COMELEC Provincial Office. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Raymond Aplaya. Nagmalampuson ang gipaygayon nga kick-off sa COMELEC Surigao del Sur sa ilang Automated Counting Machine o ACM Roadshow niadtong adlawng Lunes, Disyembre 2 nining tuiga. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Atty. Riza Constantino, ang Provincial Election Supervisor sa Mangbuatan, nga wala sila nadawat nga mga negatibong report kalabot sa pagsugod sa maong roadshow sa 17 ka mga lungsod o 2 ka mga syudad dinhi sa probinsya. Sumala pa nga magpadayon ang pagpahigay ni ini hangtod na ngadto sa bulan sa Enero sunod tuig nga pangunahan sa nagadaang COMELEC offices. Sigun ini nga ilang bisitahon ang matag barangay dinhi sa probinsya aron nga i-demonstrate ngadto sa mga botante ang pamaagi sa pagbutar gamit ang maong makina. Gipasabot ni Atty. Constantino nga ang maong lakang ang kabahin gihapon sa mga preparasyon alang sa malabot nga May 2025 national and local midterm elections. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Raymond. Mula Surigao, dayo naman tayo sa Sulu. Pamamahagi ng commodity sa ilalim ng school-based feeding program ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education nagpapatuloy sa mga paaralan sa Sulu. Mula Radyo Pilipinas Sulu, narito ang balitang dala ni Fatma Gino. Hambog Kinbakod Central Elementary School sa Kupan Sinholo 3 District Kababaan sin Ministry of Basic, Higher and Technical Education Sulu Division hamang napitukbalan sin commodity at mga panya para feeding program sin MBHT Ibar mabawan sin School-Based Feeding Program at SBFP. Hamay tayo Hajiben San Masuhod, Principal sin Saboti School, nakatayma sila mabot pang ibang gatos kapituan tagisa commodity lamod na dunay ni bukas gatas si Real Ivan Mongo.
Laong niya tiyukbalyan pa mga kabataan nila imapanya pini amindahon nila na pamay salta aw day sa actual feeding nila school makaruhalom sinang kapito sa kabaadlaw sila sa iba ng miss. Malagwin ni katabang kapag pasambusin pamaranan si mga bata school nila ag himasuhod pay gayon mga bata nila in kakunahan nila via feeding. Nutritional status reports in health and nutrition sections in Bacolod baseline 2024-2025 bangurulin body mass index at BMI aw nambuok in severely wasted ang putag upat in wasted kawalwan tag 7 in overweight, iban katuan tag siyam in obese. Samantala height for age at HFA, katuan tag 2 in severely stunted, saltang gatos kay man tag 1 in stunted. Dahil HRP Holoy ni Fatma Adilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pangnegosyo at kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bagyang tumaas ang total outstanding debt o kabuuang utang ng Pilipinas noong Oktubre. Base sa datos na inilabas ng Bureau of Treasury o BTR nitong Martes, hanggang nitong Oktubre ay umabot na sa 16.02 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas, 0.8% mas mataas kumpara sa 15.89 trillion pesos na naitala noong Setyembre. Ayon sa BTR, pangunahing dahilan ng pag-angat ng utang ng bansa ay mula sa valuation impact ng paghina ng piso kontra dolyar na sumampa sa 58.198 pesos mula sa 56.017 pesos noong Setyembre. May ambag din nila ang kabuuang external debt na umakyat ng 3.5% dahilan para umangat sa 5.13 trillion pesos ang halaga nito. Mula naman nila ito sa net foreign loan availments ng bansa na may kabuuang halagang 20.47 billion pesos, gayon din ang paggalaw sa foreign exchange na nakadagdag ng 152.90 billion pesos sa external debt. Samantala, bahagya namang bumaba ang domestic debt sa 10.89 trillion pesos hanggang nitong Oktubre, 0.4% mas mababa kumpara sa September level. Paliwanag ng BTR, ang bumabang lokal na utang ay mula sa 52.65 billion pesos na net redemption ng government securities na bahagya namang na-offset ng 6.23 billion pesos na pagtaas sa peso conversion ng US dollar denominated domestic debt dahil sa paghina ng piso. Hanggang nitong Oktubre rin, nananatiling dominante ang domestic debt na may bahaging 67.98% mula sa total debt stock ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, bukas ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa pagtataas ng limitasyon sa karagdagang digital banking licenses na i-issue sa susunod na taon. Ginawa ni BSP Deputy Governor Chuchi Afonasier ang pahayag mula sa inaasahang muling pagbubukas ng digital banking license application sa Enero ng 2025. Ito'y matapos na tanggalin na ng BSP ang moratorium sa pag-i-issue ng bagong digital banking licenses. Sa isang panayam, sinabi ni Afonasier na noon pa mang magsimula ang aplikasyon para sa nasabing lisensya ay marami na silang tinatanggap na katanungan at proposal, isa na rito ang posibleng karagdagang slots. Bagaman isa itong posibilidad, sinabi ni Afonasier na ang pagbabagong ito ay nakadepende pa rin sa pasya ng Monetary Board. Kasalukuyang may limit na hanggang 10 digital banks lamang ang maaaring mabigyan ng license to operate ng BSP sa bansa. 6 sa slots ay nakuha na ng mga bangkong GoTime, Maya, Overseas Filipino Bank, Union Digital Bank, Uno Bank at Tonic Digital Bank. Mula rito, 4 na aplikasyon na lamang ang natitirang slots sa ngayon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inanunsyo ng Konsuhi Group na nakumpleto na nito ang $272 million acquisition deal sa cement manufacturing na Cemex Holdings Philippines o CHP. Ayon sa Konsuhi Group, sa pamamagitan ng mga kumpanya nitong DMCI Holdings, Semirara Mining and Power Corporation o SMPC at Dacon Corporation ay nabili na nito ang nasa halos 90% ownership ng Cemex Asian Southeast Corporation, ang parent company ng CHP. Base sa transaksyon, 51% ang nakuwang effective stake ng DMCI sa nasabing acquisition deal, 10% sa SMPC at aabot sa halos 29% naman sa Dacon. Sa isang pahayag, masayang binati ni DMCI, SMPC at CHP Chair Isidro Consunji ang Cemex Holdings Philippines mula sa pagiging bagong miyembro ito ng DMCI Group. Anya, ang nasabing acquisition ay nakalinya sa core expertise ng Konsuhi Group at dedikasyon nito sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa Pilipinas. Kasabay ng acquisition deal, itinalaga naman si DMCI Board Advisor, Executive Vice President at Chief Finance Officer Herbert Konsuhi bilang bagong Pangulo at Chief Executive Officer ng Cemex Holdings Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig niyo po ang mga nakalinyang balita sa larangan ng pagnegosyo at kalakalan. Samantala, alamin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng palakasan mula sa ulat ni Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Kapag hindi maglalaro si Meralco import Akil Mitchell dahil sa pagkabali ng kanyang ilong na nakuha niya sa laban ng koponan kontra Rain or Shine nitong linggo, may opsyon ang Bolts para may pumalit sa kanya. Mayroon dalawang potential na players na pwedeng pumalit kay Mitchell kung saan handa nang maglaro sina DJ Kennedy at Ange Kwame na kasama sa kampanya ng Bolts sa East Asia Super League o EASL. Sa mga huling segundo sa 121-111 panalo ng Meralco sa Rain or Shine sa PBA Commissioner's Cup, natamaan ang ilong ni Mitchell ni Elasto Painters big man Keith Datu habang ito'y nagtatangkang gumawa ng layup. Ang 35 anyos na si Kennedy na dating ka-teammate ni Barangay Ginebra import Justin Brownlee ay kasalukuyang may average na 20.3 points, 9.6 rebounds at 4.3 assists para sa Bolts sa EASL. Malawak na ang karanasan ng 6'6" na si Kennedy kung saan nakapaglaro na ito sa iba't ibang bansa katulad ng China, Turkey, Australia, Israel at Ukraine. Pwede ding maglaro bilang import si Kwame kapag pinili ito ng Bolts. Ang 26 anyos na Filipino Ivorian ay pwedeng maglaro sa Commissioner's Cup pagkatapos tinanggal ng liga ang limit sa height ngayong komperensya. Nag-a-average naman ang 6'11" Gilas Pilipinas naturalized player ng 7 points at 6.7 rebounds para sa Meralco sa EASL. Ayon kay Meralco coach Luigi Trillo, mabuti na lamang at mayroon silang dalawang players na pwedeng palitan si Mitchell, subalit naging impresibo ang performance ng import para sa Bolts kung saang nakapagtala ito ng 27 puntos, 13 rebounds, 3 assists at 6 na steals sa kanyang unang laro para sa Meralco laban sa Phoenix, kaya't mahirap itong palitan. Nakapaglaro na din sa EASL ang 32 anyos na si Mitchell kung saan nakapagrehistro ito ng 33 puntos at 22 rebounds laban sa Busan KCC Aegis nitong Nobyembre 13. Sinabi ni Trillo na alam niyang mandirigma si Mitchell kaya tingin niya pwedeng maglaro pa rin siya sa Bolts kahit sira ang kanyang ilong. Mayroon namang face mask, dagdag ni Trillo, kaya't pwede pa rin siyang maglaro. Susunod na mga kalaban ng Meralco Bolts ay ang Terra Firma Jeep itong darating na Biyernes, ika-6 ng Disyembre.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pararangalan muli ang mga mahuhusay at natatanging atleta na nagpakita ng kanilang galing itong nakalipas na taon sa gaganaping Philippine Sports Writers Association o PSA Annual Awards Night na nakatakda sa Enero 27 na gaganapin sa Manila Hotel. Paparada ang mga Pilipinong atleta na namayagpag sa 2024 Paris Olympics na nakauwi ng 2 ginto at 2 tansong medalya. Unang-una sa listahan ay si gymnast Carlos Edriel Yulo na naging kauna-unahang Pilipinong atleta na nakasungkit ng 2 gintong medalya sa Olympics, tampok ang kanyang mga ginintuang performance sa men's floor exercise at men's vault. Bukod kay Yulo, naibulsa din ng 2 babaeng boksingero na sina Nesty Petesio at Ira Villegas ang tansong medalya bawat isa. Ilan sa mga ibibigay na parangal ay ang PSA Hall of Fame kung saan huling nailuklok ay si track and field legend Lydia De Vega at ang customary awards katulad ng Executive of the Year, National Sports Association of the Year, President's Award at Top Performers kamukha ng Mr. Basketball at Miss Volleyball. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Na-promote si 2-time Olympic medalist Nesty Petesio ng Philippine Coast Guard o PCG, bunsod ng kanyang bronze medal sa Paris Olympics. Sa isang seremonya sa PCG headquarters, mula Petty Officer 2nd Class, na-promote bilang Petty Officer 1st Class ang Pinay boxer. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gil Galvan na ang promosyon ay sa pagkilala hindi lamang sa kanyang tagumpay sa Olympics kundi sa kanyang walang humpay na dedikasyon, disiplina at kahusayan bilang isang Coast Guardian. Dagdag ni Gavan na isang inspirasyon si Petesio sa kanilang hanay kaya karapat-dapat ang pagbibigay sa kanya ng pagkilala at promosyon. Naging miyembro ng PCG si Petesio noong 2021 pagkatapos ng kanyang pagkopo ng silver medal sa Tokyo Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo mula Sports. Pakinggan naman natin ang mga bagong chika sa ating showbiz balita natin sa atin ni Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Etong unang chika natin talagang hindi nagpatulog sa ating mga kamosa dahil maghahating gabi na ng Martes ay talagang binulaga ba naman ang sambayan ng Pilipino. At yun nga, binasag na ng non-showbiz ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva ang kanyang katahimikan hinggil sa tunay na rason ng kanilang paghihiwalay. At yun nga, tulad ng nabanggit natin kanina mga kamosa, nitong Martes ng gabi, Desyembre 3, ginulat nga ng dalaga ang madlang people matapos nitong ilabas sa kanyang Instagram story ang kanyang side of the story kalakip, ang mga screenshot
Ayan, iba po talaga ang kapangyarihan ng mga screenshot ng conversation ni na Anthony Jennings at Maris Racal. Panimula ni Jam, quote and unquote, I've been trying to hold myself together through everything that's been happening. But after hearing all the things being said about me, about my character, my intentions, and even my family, I can't stay silent any longer. It's been deeply painful, and I know it's no longer just about me, it's about protecting the people I love most, and I can't allow them to be dragged into this. Sabi pa nga ni Jam, nais niyang ilabas ang katotohanan hindi dahil sa galit siya, kundi dahil nais niyang palayain ang sarili sa sakit na nararamdaman niya at para linisin na rin ang pangalan niya laban sa mga fanay ni na Maris at Anthony na patuloy na bumabati ko sa kanya. Quote and unquote, I'm sharing this because I need to set the record straight, not to create more drama, but because I deserve to be heard just like anyone else. This has been a journey of pain, growth, self-discovery, and healing. Sabi pa nga niya, quote and unquote, no one truly knows what happens behind closed doors, but I learned the hard way that speaking up isn't weakness, it's strength. And I've learned that choosing peace sometimes means reclaiming your voice. Kasunod ito ang paglalabas niya ng mga maseselang screenshots ng pag-uusap nga nitong sina Maris at Anthony. Magsimula ito sa di umano'y nais lang ni Anthony na pakisamahan si Maris dahil may personal na problema itong pinagdaraanan at ayaw lang nitong makaapekto sa kanilang trabaho. Ito pinakamatindi dyan mga kamosa. Dahil ginamit ni Anthony, sabi nga ni Anthony, ginagamit lang daw nito ang method acting para sa mas ikagaganda ng kanilang mga eksena. Para sa mga hindi nakakaalam, yung method acting ay yung kumbaga ine-immerse nila yung kanilang mga sarili sa kanilang mga karakter. Ano bang classic immersion yan, mga kamosa? Meron ring parte ng screenshots kung saan nag-text si Maris na it was hot kay Anthony na tumutukoy sa umano'y pag-make out nila sa CR matapos ang isang party. May ilan pang mga masisela na palitan ng mensahe sa pagitan ng dalawa at may pa I love you pa nga. Noon pa raw ay may hinala na si Jam na may hindi magandang nangyayari sa dalawa, ngunit pinili niyang intindihin ang dalawa bilang pagpapakita ng suporta at pagrespeto sa industriyang kinabibilangan ng mga ito. Kwento pa ni Jam, quote and unquote, when Maris came into the picture, I was genuinely happy for you both. I even chose to be supportive despite the red flags I couldn't ignore. I respected your craft. I believed in you both. But betrayal like this cuts deep. This is my truth, and sharing it is my way of moving forward, not with anger but with strength, hope, and the belief that better days are ahead. Ang mas nagpadurog pa ng puso ni Jam ay pilit nilang inaayos ang relasyon nila at ang reassurance na binibigay ni Anthony sa kanya, ngunit patuloy pa rin pala ang ginagawa nila ni Maris kahit nangako na itong ititigil na kung ano ang meron sa kanila. Ibinahagi rin ito ang larawan na kuha habang nasa eroplanong dalawa pauwi ng Maynila galing Italy na tila naghahalikan. Ito mismo ang dumurog kay Jam dahil bago niya ito matuklasan ay sa kanya pa umuwi si Anthony at sinamahan pa siya sa ospital para magpa-MRI. Sabi pa nga niya, quote and unquote, for nearly 7 years, I'm so grateful for you being my rock, my best friend, and most especially my partner. The memories we've shared over those years are the ones I will always treasure and remember. I know I've loved you enough to make you feel that way, and I could never think of anyone who would make me feel the way you do. You're my first in so many things, and I'm glad I got to experience them with you. Pagpapatuloy pa niya, quote and unquote, I know we've had our ups and downs, but I also know how much you've taught me
through it all. Thank you for being there for me through the hardest times in life. You've brought a life into mine that I never thought I could have, and for that, I'll always be grateful. Happiness was all I ever wanted for you in our years of living together. I never imagined I'd have to let you go, but I did, so you could grow and find happiness on your own. Nako! Wala pa namang comment si Marisa at Anthony tungkol dito, pero sa ngayon, naka-off na po ang comment section ni Maris Racal sa kanyang IG. Talaga naman po, mga kamosa. Samantala, nalalapit naman ang pagtatapos ng pulang araw na pinagbibidahan ni Alden Richards, Sanya Lopez, Barbie Forteza, David Licauco at Dennis Trillo. Masayang-masaya itong si Dennis aka Colonel Yuta Saito dahil naging bahagi siya ng naturang historical family drama series ng GMA Network. Sabi nga ni Dennis, quote and quote, masaya yung pakiramdam dahil nakagawa kami ng isang proyekto na malalaman mo yung history ng pagkatao mo, ng pagiging Pilipino mo. Abala rin ang aktor ngayon para sa promo ng pelikulang Green Bones mula sa GMA Pictures. Isa ito sa mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival 2024 ngayong Kapaskuhan. Sabi pa nga ni Dennis, quote and quote, sa Christmas Day, mag-iikot-ikot talaga kami sa mga sinehan, bibisitahin yung mga sinehan, magbenta rin siguro ng tickets, abangan nyo kami sa ticket booths. Kabila-kabila naman o kabi-kabila man ang trabahong ginagawa ni na Dennis at Jeneline Mercado ay sinisikap umano ng mag-asawa na magkaroon pa rin ng oras para sa isa't isa. Matatandaang nakapagbakasyon sina Jeneline at Dennis na kasama ang mga anak sa Disneyland noong isang buwan lamang. Bago magpasko ay muling lalabas ng bansa ang mag-asawa upang makapagbakasyon. Pagtatapos ng kapuso actor, quote and quote, oo, mabilis lang. Quality time naman naming dalawa, mabilis lang, ilang araw lang yun. Ayan, naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Steph para sa ating showbiz balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa Balitang Sports sa pamamagitan ni Leo Magpayo, kay Steph Vicente para sa Balitang Artista, sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side sa pangunguna ni Jerome Toledo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison at Anthony Pimentel, sa mga kaibigan natin sa Tinang Tarlac at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Sa ngalan po ni Ven Blones, ako po si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.